Sa tuwing iihi raw ang 26 anyos sa si Ann, madalas nahihirapan siya. Malimit din daw manakit ang kanyang balakang na nagsimula raw 3 taon na ang nakakaraan. Ang naramdaman ko po, yung nilagnat po ako, pabalik-balik na lagnat. Tapos, masakit ang puson, masakit yung balakang. Tapos, masakit pag umiihi. Nang magpakonsulta raw siya sa doktor, nalaman na meron siyang acute UTI or urinary tract infection. Agad daw siyang uminom ng gamot noon pero dahil natutokso raw siyang kumain ng maaalat kahit bawal sa kanya, nagpabalik-balik daw ang UTI niya ng 3 hanggang 8 beses kada taon. Bumabalik din, nararamdaman ko siya pero hindi na siya katulad nung dati na malala na as in talaga na hindi ko kaya. Maging ang 4 na taong gulang niyang anak na si Misha, madalas rin daw hirap sa pag-ihi na sinabayan pa ng mataas na lagnat. At nang kanya raw itong ipa-check up, nalaman niyang may UTI na rin ito gaya niya. Sa tuwing sabay daw silang sinusumpong ng UTI, pag-inom daw ng buko juice ang malimit na remedyo na mag-ina. Nasa probinsya po kami, yun po talaga yung nagpalabas ng UTI ko. Ayon kay Dr. Reginald Gozon Bautista, isang urologist, ang UTI o urinary tract infection ay impeksyon sa anumang parte ng urinary system ng tao, gaya ng kidney, ureters, urinary bladder at urethra. Dulot ito ng mikrobyo gaya ng E. coli. Bagamat pwedeng magka-UTI ang mga lalaking nasa edad 50 pataas, mas madalas daw magkaroon ng UTI ang mga babae. Kaya naman ng mga babae mas madali datnan nito o tamaan nito dahil yung kanilang puwerta o reproductive tract ay halos magkadikit lamang sa daanan ng dumi. Tapos aakyat yan papunta sa urinary tract ng babae. At kaya rin mas madalas sa babae nangyayari ito dahil mas maiksi ang daanan ng ihi ng babae. Mas madali kapitan ito ng mikrobyo na pinakapangkaraniwan ay E. coli. Ang UTI raw na pabalik-balik tinatawag na chronic or recurrent UTI. Nakukuha raw ito kapag hindi ganap na nasusugpo ang mikrobyo na sanhi ng impeksyon. Pwede rin daw ang problemang anatomical ang pasyente kaya pabalik-balik ang UTI, gaya ng pagkakaroon ng kidney stones o bato sa bato. Maaari rin daw may mali sa pag-iinom ng gamot o kaya naman ay resistant na ang mikrobyo o wala nang bisa dito ang antibiotic. Meron mga isang grupo ng UTI na tinatawag nating complicated UTI o UTI na hindi basta gumagaling, hindi basta nagagamot ng ordinaryong antibiotics sa pangkaraniwang antibiotics. Ito yung mga pasyenteng nagkaroon na ng impeksyon na kumalat na sa dugo, yung tinatawag nating bacteremia o tinatawag na septicemia. Pagka masyadong malala na yung mikrobyo na hindi na tinatabla ng ordinaryong antibiotics, gagamit na tayo ng mas mataas na kalidad ng antibiotics. Bagamat nakatutulong daw ang pag-inom ng buko juice na mabisang diuretic o pampaihi, hindi raw ito sapat na gamot sa may mga UTI. Ang buko juice ay hindi gamot sa UTI. Yan ay mabuti lamang para gumanda ang daloy ng ihi ng pasyente para maiwasan magka-UTI. Isinama rin namin ang mag-inang Ann at Misha kay Dr. Bautista para sa libreng konsultasyon. Nahihirapan po minsan umihi. Ilang araw na pong gano'n? Sa katapusan o sa umpisa ng pag-ihi po? Sa katapusan po. Kumusta ang pag-ihi mo, Misha? Masakit po. Masakit. Mahapdi ba umihi? Matagal na bang ganyan yan o bago lang? Magulang. Bago lang. Ayon kay Dr. Bautista, ang pabalik-balik na UTI bihira raw sa mga bata na tulad ni Misha. Hindi sila dapat madali kapitan, not unless meron silang anatomic or congenital abnormalities. Para malaman kung may kasalukuyang impeksyon si Ann at si Misha, kinuhaan namin sila ng urinalysis. Dito ineksamin ang kanilang ihi. Bagamat negatibo sa impeksyon ang lumabas sa urinalysis ng mag-ina, paalala ni Dr. Bautista na regular pa rin daw dapat itong i-monitor. Para maiwasan ang pabalik-balik na UTI, lalo na sa mga babae, huwag magpigil ng ihi. Uminom ng 2 hanggang 3 litro ng tubig kada araw. Makatutulong din daw ang pag-inom ng buko o kaya ng cranberry juice na mainam na diuretics. Umiwas sa maalat na pagkain. Gumamit ng cotton underwear para hindi makulob ang mikrobyo.
Sa mga sexually active, gumamit ng lubricant sa pakikipagtalik at ugaliing umihi agad matapos ang contact. Makatutulong din ang regular na pagpapa-ultrasound at pap smear. Ang UTI o urinary tract infection, para rin daw UTI as in umibig tapos iniwan. Kaya importante, mahalin ang sarili, sundin ang payo ng doktor at uminom ng tamang medikasyon para tuloy-tuloy nang maka-move on.